Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga kapuso, si Papa Dudut po ito. Huwag kakalimutan na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong Papa Dudut. At syempre, huwag din kakalimutan ang mga almost daily vlogs natin na ginagawa. Meron tayong mga challenges, meron tayong mga comedy, at kung ano-ano pang mga personal vlogs na pwede nyo ring mapanood. Dear Papa Dudut, maraming nagsasabi na mas nahuhulog ang loob mo sa isang tao kung palagi kayong magkasama. Pero paano Papa Dudut kung hindi kayo pwedeng magsama? Nangangahulugan ba ito ng hiwalayan? Papa Dudut, pakitago na lang po ako sa pangalang Angie. May kumpleto at masayang pamilya. Mahirap man ang buhay, ay patuloy kaming lumalaban para matustusan ang pang-araw-araw naming pangangailangan. 3 kaming magkakapatid, ako po ang panganay at nag-iisang babae. Nagsimula ang lahat noong mag-apply ako sa isang supermarket sa bayan namin. Nagpa-process ako noon ng mga requirements at tamang-tama nakukuha ako ng police clearance. Hindi ko namalayan na wala pala akong dalang ballpen para mag-sign up, kaya nakihiram ako sa lalaking katabi ko. Tinitigan niya ako, sa kanya ibinigay ang dalang ballpen niya at umalis na siya. Sumunod na araw ay ang unang pagpasok ko sa trabaho. Maaga akong nag-ayos ng sarili at pumunta sa pinagtatrabahuhan ko. Sa sobrang aga kong dumating ay halos sarado pa ang supermarket, kaya naupo muna ako sa gilid habang naghihintay. At dito ko namalayan na may kasama din ako Papa Dudut na naghihintay. Pamilyar ang mukha niya. Oo Papa Dudut, ang lalaki kahapon na hiniraman ko ng ballpen. What a coincidence Papa Dudut, at isang kumpanya lang pala kami magtatrabaho. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Henry. Habang sinusulat ko po ito Papa Dudut ay kinikilig ako. Matipuno, moreno, mabango at malinis manamit. Yan si Henry. Sa una naming pagkikita ay naging magkasundo kami ni Henry. Naging matalik na magkaibigan at magkasundo nga po sa lahat ng bagay. Halos lahat ng gusto ko ay gusto rin niya. Kaya ganon-ganon na lamang ang pagiging malapit namin sa isa't isa. Petsa 15. Sweldo ng mga trabahador tulad namin. Kaya nagkaayaan ang grupo na mag-inuman pagkatapos ng trabaho. Inaya ako ng kasama kong cashier. Medyo alangan pa akong sumama noon dahil hindi ako sanay na maglakwat siya ng gabi. At baka hindi ako payagan ng parents ko. Ngunit nagiba ang ihip ng hangin nang lumapit sa akin si Henry para tanungin ako kung sasama ba ako sa grupo. At kasing bilis ng kidlat ang sagot ko na kung sasama ka ay sasama din ako. At doon nagsimula ang lahat Papa Dudut. Halos 2:00 na nang kinaumagahan na rin kami natapos at hinatid ako ni Henry sa paradahan ng jeep. Henry, okay lang ako dito. Huwag mo na akong pagkaabalahan. Okay lang. Mas panatag ako kung makita ko nakauwi ka ng ligtas. Shucks! Ang haba ng hair ko Papa Dudut habang sinasabi niya yon. Para bang may tumutunog na musika.
Kinaumagahan kahit na hangover pa ay pinilit kong pumasok ng maaga. Kalugmaan ng ulo ko ay inspired at masaya akong pumasok dahil sa isang lalaki na wala namang kaming level o estado. Pagdating ko sa locker ay narinig kong may nag-uusap. Si Henry at ang isa sa mga kaibigan niya na si Paul. "Pre, day off ko bukas. Basketball tayo." "Pas muna pare. Pupunta ako bukas sa kabilang bayan. Bibisitahin ko ang anak ko." Gulat na gulat ako sa mga narinig ko. Si Henry? May anak na? Halos hindi ako makapaniwala at ang daming tanong sa sarili ko. Wala namang kaming relasyon pero bakit nagkakaganito ako? Apektadong apektado ako sa mga narinig ko. Nasasaktan ako. Doon ko nalaman na gusto ko pala siya. Halos 2 buwan lang ang pagsasama namin sa trabaho pero nahulog na ang loob ko sa kanya. Ang daming tanong sa aking isipan tulad ng, kung may anak siya, bakit niya pa ako hinahatid pa uwi? Kung may sarili siyang pamilya, bakit gabi-gabi niya akong tinetext? Landi lang ba? Laro lang ba? Ang gulo-gulo, Papa Dudut. Isang araw ay maaga ang aming out sa trabaho. Nagyaya ang grupo na mag-dinner at uminom dahil birthday ng isa naming kaibigan. Halos ginabi kami noon pero hindi ako iniimik ni Henry. Hindi ko siya pinapansin at kinakausap kahit nga mga kaibigan namin ay nagtataka. Nagpaalam ako, Papa Dudut, na mauna nang umuwi dahil malalim na ang gabi at medyo masama ang panahon. Nang akmang tatayo na ako ay nagalok si Henry na ihatid ako sa labas kaya tumango na lamang ako. Nasa terminal kami noon ng jeep. 10:00 na ng gabi kaya medyo wala na ring masyadong sasakyan pa uwi. Habang nakatayo kami ni Henry at naghihintay ng masasakyan ko, ay tinanong niya ako kung bakit parang iba ang kinikilos ko. "Angie, may problema ba? May problema ba tayo?" "Problema? Bakit, Henry? May dapat bang problemahin?" Sagot ko sa kanya. "At anong tayo?" "Walang tayo, Henry." Pahabol na sagot ko. "Angie?" Maiksing tanong niya. "Sige na, umalis ka na. Baka naghihintay na sa iyo ang anak mo at ang asawa mo." Nagulat siya, Papa Dudut, sa mga sinabi ko. Kasabay ng pagtulo ng luha ko ay ang pagbuhos ng malakas na ulan. Niyakap niya ako na para bang gustong gusto ko ito. At dahil nakainom na rin kami ay para bang uminit ang katawan namin sa malamig na panahon. May dumaan na taxi at sumakay ako at sumakay din siya. Hindi ko na malayan na nakatulog ako sa bisig niya. Nagising ako nang huminto ang taxi. Hindi ito ang bahay namin at lalong-lalo na hindi rin ang bahay nila. Isang malaking hotel. May pagkabiglaman ay umayon ang mga paa ko na sumama kay Henry papasok ng hotel. Lasing, basa sa ulan at antok na antok. Yon ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Habang nakadapa na ako sa kama, ay naramdaman ko na tumabi sa akin si Henry at bumulong. "Pwede ba?" At agad naman akong napa-oo, Papa Dudut. Naramdaman ko na sa bawat haplos at halik niya ang pagkasabik. Nawala na sa isip ko na ang kasama ko sa kwartong ito ay isang pamilyadong tao. Basta ang alam ko ng panahon na yon ay masaya ako kahit na ang tanga-tanga ko. Sa mga nangyaring yon ay mas lalong lumalim ang ugnayan namin ni Henry. Nararamdaman ko na espesyal na ako sa kanya. Magkasama kami parati at hindi kumpleto ang araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Isang araw, fiesta sa bayan ni na Henry. Niyaya niya ang grupo na kapag tapos na ang trabaho namin ay maghahapunan kami sa kanila. Sobrang excited ko dahil makakapunta na rin ako sa bahay nila at kinakabahan na rin na makilala ko ang asawa niya. Habang nasa labas ng bahay nila Henry at masayang nagiinuman, ay may isang babae na dumating at tinawag si Henry.
Mataas, maputi, may mahabang buhok at may kasama itong batang lalaki. Tumayo si Henry at pinuntahan ang babae. Nanlamig, nanigas at nanghihina ako. Parang gusto kong tumakbo pa uwi Papa Dudut ng mga oras na yon. Parang sinasabi sa akin ng aking konsensya na hello, may asawa na at anak ang minamahal mo. Pero ibang nangyari Papa Dudut. Narinig kong nag-away si Henry at ang asawa niya. Bakit daw pumunta pa ang asawa niya kahit gabi na at makakasama daw sa bata ang lamig ng gabi? Alam ko sa isip ko na rason lang ni Henry yon para hindi pumunta ang asawa niya. Baka kasi mabuko siya o baka masaktan ako. Nabuntis ni Henry ang asawa niya noong college pa lamang sila. Hindi rin sila nagsasama sa iisang bubong dahil ayaw ng pamilya ng asawa niya kay Henry. Kaya hindi rin sila nagpakasal dahil hindi boto ang ama ng babae kay Henry dahil mahirap lamang ito. Inaway ni Henry ang babae na ina ng anak niya at pinauwi kahit na gabing-gabi na. Umalis pa uwi ang babae kasama ang anak nila at umiiyak pa ito papalayo. Sa tagpong yon ay binalikan ako ni Henry at niyakap. Tinanong niya kung okay lang ba ako. Ewan Papa Dudut kung magiging masaya ba ako dahil mas pinili ako ni Henry sa asawa niya. Pakiramdam ko ay ang sama-sama ko. Ang tanga-tanga ko. Ayokong makasira ng pamilya pero hindi ko alam at hindi ako makaalis sa mga bisig ni Henry. At nang gabing yon ay may nangyari na naman sa amin ni Henry. Mas mainit, mas maalab at mas mapusok. Yung pakiramdam na mahal namin ang isa't isa at iingatan kanya. Sumunod na mga araw, saktong sabay na kaming lalabas ni Henry sa trabaho. Habang nasa locker ay nandun si Paul, kaibigan namin, at bitbit niya ang bag ko. Si Paul na raw ang inutusan niya na magsabi sa akin na mauna na muna daw akong umuwi. I feel strange. Parang may hindi tama. Saktong lumabas si Marie, kaibigan ko. O Angie, may asawa na pala si Henry. Aware ka ba doon? Ha? Magkaibigan lang naman kami Marie eh. Pagpapaliwanag ko sa kanya. Nakita ko kasi bago lumabas, sinundo si Henry nung asawa niya. Pahabol na sabi ni Marie. Parang binagsakan ako ng langit. Praning na ako sa kakaisip kung nasaan na siya. Hindi ko na siya makontak Papa Dudut kaya naisip ko na puntahan siya sa kanilang bahay. Pakiramdam ko ay ang tapang ko. Pakiramdam ko ako ang original. Pakiramdam ko sobrang legit ng relasyon namin. Bahala na. Kumatok ako sa bahay nila at wala doon si Henry. Umalis daw at kinausap ako ng ate ni Henry na si Ate Wilma. Angie, may kinakasama na si Henry. Sana, tigilan mo na siya. Umalis ako sabay patak ng luha ko sa aking mga mata. Oo, Papa Dudut. Alam kong sobrang mali pero mahal ko na siya. At handa akong ipaglaban siya. Kinabukasan habang nasa trabaho ay parang wala ako sa sarili ko. May lalaking humarap sa akin. Laking gulat ko si Steve, ang boyfriend ko. Kadarating lang ni Steve galing sa Maynila para asikasuhin ang trabaho niya. Nag-break time na rin ako para sabay na kaming kumain. Gwapo at mabait si Steve. 3 years na rin kami magkarelasyon. Pero ewan ko kung bakit ko siya nagagawang maloko ng ganito. Pagkatapos naming kumain ay umalis na si Steve. At habang nasa locker ako ay nakita kong may isang card sa locker. Binuksan ko ito at halos lumaki ang mga mata ko sa maalakulay na rosas na pares ng teddy bear. Sorry babe. Henry. Yon ang nakalagay sa maliit na card. Peace offering ni Henry. Pero paano si Steve? Nang mga panahon na yon ay nawala na ang gana at oras ko kay Steve at natuon na kay Henry. Lahat ng pagmamahal ko. Kaya si Steve na mismo ang nagpasya na maghiwalay na kami. Palagi kami magkasama ni Henry at hawak ko hanggang sa ngayon ang pangako niya
na kahit saan at kanino ay ipaglalaban niya ang pag-iibigan namin. Pero may isang sitwasyon na nangyari. Hindi na pumasok si Henry sa trabaho niya. Wala na rin akong balita. Wala ding palaging tao sa bahay nila. Halos hindi ako makatulog gabi-gabi. Hinahanap ko siya. Isang araw ay may natanggap akong text message na galing sa kanya. Habang binabasa ko yon ay halos kumabog ang dibdib ko. Angie, sorry. Let's end this. Mahal ko ang anak at ang asawa ko. Sobrang lamig sa pakiramdam, Papa Dudut, at halos lumambot ang tuhod ko. Ayoko. Mahal kita, Henry. Pero lumipas ang oras, araw at buwan at hindi na nga nagpakita sa akin si Henry. Araw ng Sabado noon, habang naglalakad ako malapit sa isang convenience store ay nakasalubong ko si Henry. Niyakap niya ako. Mahigpit ang pagkakayakap na yon, Papa Dudut. Parang ang bilis ng oras at eto na naman sa akin ang korona. Korona ng katangahan. Kasing bilis ng hangin ay hindi ko namalayan na sumama na naman ako sa kanya sa loob ng isang hotel. Sabik na sabik at uhaw na uhaw. Init na init ang pinagsaluhan namin ng gabing yon. Noon din ay pinaliwanag sa akin ni Henry ang totoong dahilan ng pagkakalayo naming dalawa. Ayon sa kanya ay nagkaroon siya ng hepa at nagpagamot pa siya sa Maynila. Ginawa niyang masaktan ako sa mga mensahe na yon para hindi ko na siya hanapin pa. Kinaumagahan pagising namin ay hinawakan niya ang mga pisngi, labi, kamay at hinalikan ang noo ko. Angie, salamat sa pagtuturo mo sa akin kung papaano totoong magmahal. Hinalikan ko siya, Papa Dudut, at muli siyang nagsalita. Angie, salamat at dumating na ang babaeng mahal na mahal ko. Pero Angie, sorry. Sana maintindihan mo. Mahal kita pero mahal ko ang anak ko. Tapusin na natin to. Pero gusto ko pag uwi natin, burahin na natin lahat-lahat. Salamat, Angie. Halos matulala ako, Papa Dudut, ng mga oras na yon. Ang lalaking pinangakong ipaglalaban ako ay tuluyan ng bumitaw. Ganon na lang ba yon? Sobrang sakit ng mga tagpong yon. Nagpa siya ako na magpakalayo-layo na matapos noon. Nagtrabaho ako sa malayo at sinuwerte at naging successful naman. Almost a year bago ako nakapag-move on. May mga araw noon na bigla ko na lang siyang maaalala. At mararamdaman ko na ang sakit na. Hindi ko na makakausap, maaamoy at makakasama ang taong pinakamamahal ko. Ngayon ay may sarili na akong pamilya. May responsableng asawa, may mga malusog na anak at magandang pamumuhay. Neto lang ay nakita ko sa Facebook post ni Henry na buntis na naman ang kanyang asawa. At masaya na rin sila sa pamumuhay nila. At masaya akong malaman ang mga bagay na yon. Papa Dudut, maraming salamat po sa pagbasa ng kwento ng buhay ko at sana ay nakapulutan ninyo ng aral. Ang pagle-let go, Papa Dudut, ay parang aso lang na hindi mo kasundo. The more mong hinahawakan ang tali niya habang kumakawala, ay the more na sinasakal mo siya. Yan ang ayaw kong maramdaman, Papa Dudut. Kaya naman mas pinili ko na mag-let go sa pinakamabilis na panahon. Ang inyong ka-stories, Angie. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories,
kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.